Chapter 12:7. Kumunat ang noo ko. Anong ibig mong sabihin, love? Tumiimbagang siya. Kinuwento sa akin ni Anteval ang tangkang pagkidnap sa iyo ni Claudia noong isang gabi pag-uwi mo galing sa date natin. Hinala namin ay sinadya ang pagbangga sa iyo kahapon. Napalunok ako. Oo nga pala si Tita Claudia. Muntik ko nang makalimutan ang enkwentro namin nung isang gabi. Sa tingin mo si Tita Claudia ang bumangga sa akin? Yes. At nireport ko na yun sa pulis na naglimbestiga. Hinawakan ni Marcus ang kamay ko at seryosong tumingin sa akin. Tutulungan kitang makamit ang hustisya para sa iyo at sa pamilya mo, Niva. Ipapaaresto at ipapakulong natin si Claudia. Pagbabayaran natin siya sa ginawa niya sa iyo noon. Samibi ako kasabay ng pagtulo ng luha ko. Bumalik sa akin ang sakit ng nakaraan. Hindi lang ako ang pinatay niya, Marcus. Pati ang mommy at daddy ko. Noong bago niya ako itapon sa dagat, habang sinasaktan niya ako sa loob ng sasakyan. Inamin niya sa akin na siya ang pumatay kay daddy. Pinatanggal niya ang brake ng kotse ni daddy kaya naaksidente siya. Si mommy ay pinagplanuhan niya ring patayin pero nagpakamatay si mommy sa depression dahil sa kagagawan niya. Tapos ako pinahirapan niya sa loob ng sasakyan. Pinagsasampal niya ako at sinabunutan ng walang kalaban-laban. Pinukpok din niya ako ng baril hanggang sa nawalan ako ng malay. Nagising na lang akong nasa hospital na at puro sugat. Ang sabi ni Nanay Feli, nakuha niya ako sa dagat dahil doon ako tinapon ni Tita Claudia sa pag-aakalang patay na ako. Ang sakit, Marcus. Ang sakit-sakit. Kahit maraming taon na ang lumipas at kahit humilom na ang mga sugat sa aking katawan. Pero ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang kirot, naghihinagpis at nagluluksa pa rin ako sa sinapit ng pamilya ko. Tuldok panipik. Niyakap ako ni Marcus at doon ko na binuhos ang luha ko na maraming taon ko ring inipon. Pakiramdam ko ngayon ay ligtas na ako sa mga galami ni Tita Claudia dahil sa yakap niya. Pakiramdam ko ay mananalo ako sa laban ko ngayon kay Tita Claudia dahil kakampi ko na siya. Inis na hinagis ko sa sofa ang bag at nagpalakad-lakad sa gitna ng sala. Kagagaling ko lang sa bahay pero di na ako tumuloy nang makita ang mga pulis. Talagang Katie na silang arestuhin ako. Pues, dadaan mula sila sa butas ng karayom bago nila ako maaresto. Arg! Peste! Let's see! Sigaw ko pa sa frustration ko. Patong-patong na nga ang problema ko kay Niva ay nadagdagan pa ng malaki. Hayop kasing babae na yun. Parang pusa, hindi mamatay mitay. Para siyang pandemya na mahirap paksin. At hindi lang si Niva ang problema ko ngayon kundi pati na rin si Marcus. Tinutulungan niya si Niva para mahuli ako at makulong. Isa na ako ngayong wanted. Sira na ang career ko at babagsak na ang mga negosyo ko. Og damn it. Pabagsak akong umupo sa sofa at hinubad ko ang jacket sabay hagis nun sa kabilang sofa. Napangiwi pa ako ng kumirot ang sugat ko sa kaliwang braso, 1 linggo na ang nakalipas mula nang barilin ako ni Niva. Daplis lang yun pero malalim ang sugat. Ang gaga, talagang pinaghandaan ako dahil marunong nang bumaril. Pero hindi pa rin siya mananalo sa akin. Hindi ako papayag na mapabagsak niya. Papatayin ko muna siya bago niya magawa yun. Tumunog ang gate sa labas. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Ang 2 tauhan ko lang pala. Saan kayo galing? Tanong ko sa 2 tauhan pagpasok nila. Sa labas lang, madam. Bumili ng pagkain. Sagot ni Onel at tinaas ang hawak na paper bag. 2 pa talaga kayong bumili ng pagkain. Nagpaload ako, madam. Nakangising singit ni Luis na paika-ikang naglalakad. Tumaas ang isang kilay ko. Hoy, kayong 2, huwag kayong pag-alagala sa labas ha. Kapag kayong 2 nahuli huwag kayong umasa na tutulungan ko kayo. Ngumisi si Onel. Huwag kang mag-alala, madam. Maingat kami. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na hinunting kami ng mga pulis. Pero hindi nila kami nahuli kaya nga malaya pa rin kami hanggang ngayon, Oo nga, madam. Segunda pa ni Luis. Siguraduhin nyo lang, ha? At pagalingan nyo yang mga sugat nyo para mapakinabangan ko na kayo. Yes, madam. Huwag kang mag-alala. Pagaling na tong sugat namin. Wika ni Onel. Inikutan ko na lang sila ng mata. Bumalik ako sa sofa at kinuha ang sigarilyo sa bag. Panay ang hit-hit ko ng sigarilyo at buga ng usok sa ere. Frustrated ako sa nangyayari.
Hindi ito ang inaasahan ko. Dapat nagbubunyi ako ngayon dahil patay na ang gagang yun na si Vina pala. Dapat pala truck ang pinangbangga ko sa kanya para siguradong pinaglalamayan na siya ngayon. Peste talaga, dahil wanted na ako sa mga pulis ay hindi na ako ngayon makauwi sa bahay. Apkatado na rin ang kumpanya ko. Siguradong ilang buwan lang ang bibilangan ay bagsak na ito. Idagdag pa na wala ng pag-asang magkabalikan pa kami ni Marcus. Tumiimbagang ako at Mariling pinaikit ang mata sabay buga ng mabigat na hininga. Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit sa isiping ang lahat ng pinaghirapan ko ng 20 taon ay unti-unting mawawala dahil sa gagang Neva Vina na yon. Damn you Neva, hindi talaga ako papayag na hindi makaganti sa'yo. Nilingan ko ang dalawa sa kusina na kumakain. Hihintayin ko lang na gumaling ang dalawa ay uumpisahan ko na ang susunod na plano. Sa Politalk ko. Dahil hindi ako makauwi sa amin ay nagtsatsaga ako ngayon sa maliit na bahay na ito na inuupahan ko. Tumunog ang cellphone kong nakapatong sa center table. Dinampot ko yon nang makitang tumatawag si Francis. Hello Francis. Anong balita? Nandito pa rin sa hospital si Neva, madam. Pero hindi ako makalapit sa room niya dahil may mga bodyguard na nabante sa pinto. Tumiimbagang ako sa sinabi ni Francis. May kirot sa puso ko sa isiping sobrang pinuprotektahan at iniingatan ni Marcus si Neva. Ganon niya ito kamahal. Gawan mo ng paraan. Mariing sabi ko. Katie na ang kamay kong mawala si Neva. Imposible ang gusto mo, madam. Mahigpit ang bantay sa labas ng kwarto. Hindi nawawalan ng bantay. Wala akong pakialam, basta gawan mo ng paraan. Remember, bayad na kita. Kaya no choice ka kundi gawin ang inuutos ko kung ayaw mong iPad ang bakita. Inis na sambit ko sabay baba ng cellphone at patay. Madam, kain. Aya sa akin ni Onel. Matalim ang matang nilingan ko lang sila at hindi inimik. Pahablat na dinampot ko ang bag at naglakad ako paakyat sa hagdan. Mommy Neva, get well soon po, okay. I'm so worried po. Nakangusong saad ni Daisy. Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. Yes po, magpapagaling si Mommy Neva. Dinala siya dito ni Marcus dahil nangungulit siya na gusto niya akong makita. Nalungkot siya nang malaman na nandito ako sa hospital. Basta po eat ka ng maraming healthy food para mabilis ka pong gagaling. Opo, natatawang tugon ko. Pag magaling ka na po magsisimba tayo ni Daddy at mamamasyal. Yes po, panay yes at po lang ang tugon ko sa mga sinasabi ni Daisy. Ang daldal niya at marami na naman siyang baon na kwento. Halatang miss na miss ako. Pati nga si Nanay Feli at Ante Val ay nangingiti na lang habang nakikinig. Tapos na akong oprahan sa binti at maayos na rin ang lagay ko sa isang linggo kong pananatili dito sa hospital. Hindi na rin ako nakakaramdam ng hilo at unti-unti nang nalulusaw ang namumuong dugo sa ulo ko. Naiinip na nga ako dito pero no choice naman ako dahil kailangan ko pang manatili dito ng 2 araw pa. Tungkol naman kay Tita Claudia ay nagbaba na ng warrant of arrest at hinahanap na siya ngayon ng mga pulis. Pero ang demonyito kong tiyahin ay hindi na mahagilap. Malamang ay nagtatago na. Nakakatuwa naman pala yung anak ni Marcus. Madaldal at mabait. Ani Nanay Feli na inabutan ako ng mga hiniwa niyang prutas. Natawa naman ako at tumingin kay Daisy na si Anteval na ang dinedaldal. Naiwan muna siya dito habang si Marcus ay lumabas saglit dahil kausap ang attorney sa phone. Sinabi niyo pa po, Nay. Mabuti at hindi nagmana sa ina niya. Hindi naman po kasi niya madalas kasama si Tita Claudia kahit noong maliit pa siya. Ang madalas po niyang kasama ay ang yaya lang. Mas marami pang oras na nail-alon si Marcus sa kanya kesa sa ina niya. Umiling-iling si Nanay Feli. Hindi na ako nagulat. Noon pa man ay makasarili na yang si Claudia. Malas lang po talaga ni Daisy na si Tita Claudia pa ang naging ina niya. Pero alam mo, anak, habang tinatitigan ko yang si Daisy, parang wala siyang kamukha sa dalawa. Ang layo ng mukha kay Marcus. Dahil si Marcus ay mestizo, malayo din ang mukha niya kay Claudia. Shinita si Daisy Yan din po ang napansin ko, Nay. Pero baka magbago pa ang mukha niya paglaki niya. Nagkibit balikat si Nanay Feli. Hindi na importante kung sino ang maging kamukha niya paglaki. Ang importante ay lumaki siyang mabuti at hindi magaya sa ina niya.
Nasisiguro ko naman po na lalaking mabuti ang si Daisy dahil nagagabayan siya ng tama ni Marcus. Hindi naman po namamana ang sama ng ugali. Tama ka, anak. Tumingin sa akin si Nanay Feli. Kamusta naman kayo ni Marcus? Bumantong hininga ko at ngumiti. Maayos na po kami, Nay. Malaki ang kasalanan ko pero nalintindihan niya po ako. Sa katunayan ay tinutulungan niya po ako ngayon sa isasampa kong kaso kay Tita Claudia. Mabuti naman kung ganun, anak. Nakikita ko namang mahal na mahal ka ni Marcus at tanggap ka ng anak niya. Mahal na mahal ko din po siya, Nay. Walang nagbago sa pakikitungo sa akin ni Marcus kahit nalaman na niya ang lahat. Mas naging maalaga pa nga siya sa akin ngayon. May bantay ako sa labas ng kwarto. Dahil nag-aalala siya na baka may makasalaysang tauhan ni Tita Claudia at gawan ako ng masama. You know what, Ante Val, Mommy Neva talks a lot about you. Really? Ano naman ang kinukwento niya tungkol sa akin? Na maganda ako. Bumungisngis si Daisy at umiling. Hindi po. But Mommy Neva said you are very nice. That's why I want to meet you po. And finally, na-meet ko na po kayo. Oh, you're so sweet naman baby girl. Tuwang sambit ni Ante Val na parang may iyak na. Halatang na-touch sa sinabi ni Daisy. Can you hug me? Yes po. Niyakap ni Daisy si Ante Val. Napangiti naman kami ni Nanay Feli. Hindi nga ako nagkamali na matutuwa si Ante Val kay Daisy dahil napakalambing nito. So what can you say to Ante Val now that you finally see me? Am I pretty? Tumanggaw-tango na si Daisy habang bumubungisngis. Yes po, pero mas pretty po si Mommy Neva. Of course, pretty talaga si Mommy Neva. Kaya nga in love ang daddy mo sa kanya. And I want to be pretty like her po. Oh, you're already pretty, baby girl. Super sweet mo pa. Nakakatuwa ka. Mabuti at hindi ka nagmana sa naputol ang sasabihin ni Ante Val ng malakas na tumikim si Nanay Feli. Ngumiwi naman si Ante Val at hinaplos-haplos ang buhok ni Daisy. Pretty ka na baby girl. At pag big girl ka na, mas lalo ka pang magiging pretty. Very money ka. Ganon. Napabungisngis na lang si Daisy sa sinabi ni Ante Val. Nagtinginan naman kami ni Nanay Feli at nangingiting napailing na lang love. Careful, Mommy Neva. Napalitan ng ngiti ang ngiwi ko. Parehas akong inaalalayan ng mag-ama papasok ng banyo. Gusto nga akong buhati ni Marcus pero nagpumilit akong maglakad. Kailangan ko nang sanayin ang sarili ko. Pakiramdam ko rin kasi ay nanghihina lalo ang katawan ko kung palagi lang akong nakahiga sa kama. Thank you. Malambing na saad ko kay Daisy at pinisil ang pisngi niya. Bumungisngis lang siya. Go outside muna, princess. Ani Marcus. Okay po, daddy. Call me kapag lalabas na po si Mommy Neva. Sabay kaming natawa ni Marcus. Akala mo ay malaking tao siya na kayang-kaya akong alalayan. Pero na-appreciate ko naman ang munting tulong niya. Let me help you to remove your panties. Ani Marcus at umisquat sa harapan ko. Pinasok niya ang kamay sa loob ng hospital gown ko at binaba ang panty ko. Dahan-dahan niya yung inalis. Napangiwi naman ako nang may galaw ko ang kaliwang binti. Ainal-alayan ako ni Marcus na makaupo sa toilet bowl. Naginhawaan naman ako ng makaihina at si Marcus din ang nagpunas sa akin. Sa ganitong sitwasyon ay di ko maiwasang maiyak sa tuwa. Parang may mainit na bagay na humahaplos sa aking dibdib sa mga ginagawa ni Marcus. Damang-dama ko ang pagmamahal niya sa akin. Thank you, love. Tuldok panipik. Malambing na saad ko sa kanya nang maisuot na ulit niya sa akin ang panty ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti sabay halik sa aking noo. Maliit na bagay, sweetheart. Na, hindi maliit na bagay itong ginagawa mo Marcus. Sa kabila ng kasalanang nagawa ko sa'yo narito ka pa rin sa tabi ko at inaalagaan ako. Madamdaming wika ko. Dahil mahal kita kaya ginagawa ko ito. Ayoko rin nakikitang nahihirapan ka. Kung pwede nga lang kunin ko yung piling mo, ginawa ko na. Kinagat ko ang labi kasabay ng panunubog ng aking mata. Pinahid ko ng daliri ang luha sa gilid ng aking mata bago pa ito pamatak. Why are you crying, sweetie? May masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Marcus. Umiling-iling naman ako. I'm just happy, love. Happy. May happy bang umiiyak? Natatawang tanong pa niya. Oo, ako. Nakangusong tugon ko. Niyakap niya ako at hinalikan ako sa buhok.
Yamakap din ako sa kanya at sinondig ang pisngi sa malapad niyang dibdib. I love you, Marcus. Bulong ko. Humigpit naman lalo ang yakap niya sa akin at pinupugpa ako ng halik sa buhok. I suggest na manatili muna kayo dito sa kondo para sa kaligtasan nyo. Hanggat hindi pa nahuhuli si Claudia ay nanganganib kayo sa bahay ni Ante Val. Baka nasa labas lang ang tauhan ni Claudia at humahanap lang ng tamang pagkakataon. Ani Marcus, kalalabas lang namin galing hospital. Nagtinginan naman si Ante Val at Nanay Feli. Pero hindi ba nakakahiya na nandito kami? Ani Nanay Feli. Hindi ho, Nay Feli. Kay Niva ho ang kondo na ito kaya huwag ho kayong mahiya. Tumingin sa akin si Nanay Feli at Ante Val. Kimi naman akong ngumiti. Oo nga po, Nay. Mas mapapanatag po ang loob ko kung sama-sama tayo dito ni Ante Val. Wika ko. Isa pa ho ay lalo ko pang hihigpitan ang security nyo rito. May itatalaga din akong bodyguards para sa inyo. Salamat, Marcus. Sa totoo lang hindi naman ako nag-aalala sa sarili ko. Matanda na ako kaya ayos lang ako. Si Niva lang ang inaalala ko. Saad ni Nanay Feli. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Kahit matanda na kayo, importante pa rin kayo sa akin. Kayo ni Ante Val. Kayo na lang po ang pamilya ko. Baka hindi ko kayanin kapag may ginawa sa inyong masama si Tita Claudia. Turan ko at hinawakan ko ang kamay ni Nanay Feli. Tama si Marcus at Niva, ate. Mas ligtas tayo dito sa kondo. Lalo na at hindi natin alam ang takbo ng utak ng kriminal na Claudia na yun. Nako, basta ako, ayoko pang matiji bambam. Singit ni Ante Val. Ngumiti si Nanay Feli. Sige na, kung saan mas ligtas ay doon ako. Sama-sama tayo. Napangiti na rin ako. Salamat po, Nay. Bermaling ako kay Marcus. Salamat din sa'yo, Marcus. No problem, sweetie. Nakangiting wika niya, nang bigla akong may naalala. Pero, paano pala ako? Kumunot ang noo niya. You stay here too. Ngumuso ako at nagbaba ng tingin. I mean, wala na akong work. Tinanggal mo na ako. Ngumisi siya. Binabawi ko na. You will still work for me. Nagtaas akong muli ng tingin sa kanya. Talaga? Yes. Nadala lang naman ako ng galit ko kaya ko nasabi yun. Pero makakabalik ka lang sa opisina kapag magaling ka na at nakakalakad ng maayos. Napangiti na akong muli. Thank you, love. At habang nagpapagaling ka, aasikasuhin na natin ang pagsampa mo ng patong-patong na kaso kay Claudia. Nabura ang ngiti ko sa sinabi niya at tumango. Ito talaga ang plano ko paglabas ng hospital. Ang magsampa ng patong na kaso kay Claudia. Hindi na ako makapaghinti na mahuli siya at makulong. Isang malakas na batok ang binigay ko kay Francis na kanyang ikinasinghap at ikinagulat. Ang tanga mo talaga, inis na sabi ko, kumamo naman siya sa ulo. Sorry, madam, pero mahirap talaga yung pinapagawa mo, Lahat ng diskarteng naisip ko ay hindi talaga uubra. Bukod sa bantay sarado ang labas ng kwarto ng Nivang yun, halos hindi rin umaalis sa tabi niya yung asawa mo. Kung sakaling makapasok man ako hindi rin ako makakalabas ng buhay. Yumigting ang pangako at mariin akong napapikit. Hinuyam ko ang kamao at ngali-ngali kung batukan ulit si Francis. Pero may punto naman siya. Mahihirapan nga talaga siyang makalusot dahil mahigpit ang bantay. Hindi pa niya nagagawa ang utos ko ay kalaboso na siya. Pero nakalabas na siya, madam. Kanina lang. Yun nga lang ang daming bodyguard. Punyeta talaga. Inis na sambit ko na lang at dinampot ang kaha ng sigarilyo sa center table. Humugot ako ng isa at inipit sa labi. Lumapit naman si Onel at sinindihan ng lighter ang sigarilyo ko. Hinithit ko yon ng madiin at binuga ang usok sa ere. Ano na ang susunod na plano, madam? Mukhang mahihirapan na tayong makadiskarte. Saad ni Luis. Walang mahirap sa taong persigido. Maglaylo muna tayo. Kapag naging kampante na sila at lumuwag ang bantay ay doon tayo aatake. Sambit ko at tiningnan ang tatlong tauhan. Tumango-tango naman sila. Natigilan kami ng makarinig ng ingay sa gate. Agad na naglabasan ng baril ang tatlo. Sinenyasan naman ni Francis si Onel na sumilip sa bintana. Agad naman itong sumunod at lumapit sa bintana. Hinawi ng bahagya ang kurtina at sumilip. May tao sa labas, madam. Babae. Ani Onel. Napabuntong hininga naman ako.
Ang kaibigan ko yan. Pagbuksan nyo. Utos ko. Si Luis na ang lumabas para pagbuksan si Jessie. Napangisi ako nang makita ang mga nakabundle na pera sa bag na dala ni Jessie. Nasa 25 milyon yun. Pina-withdraw ko yun sa kanya dahil kailangan ko ng cash. Thank you, Jess. Wika ko sa kaibigan at senaryo na ang zipper. God Claudia, para ka na ngayong pag-anti na hinahunting ng mga pulis. Turan ni Jessie na nililibot ang tingin sa paligid ng maliit na sala. Napapangiwi pa siya, kasalanan ito ng nivang yun. Saad ko. At hanggang kailan ka naman magtatago? Bakit hindi mo na lang sila harapin? No way. Ayaw mo dahil siguradong kulong ka. Inikutan ko siya ng mata. Pwede ba, huwag mo na akong sermonan. Gulong-gulo na nga ang isip ko, Ikaw naman kasi, bakit tinambangan mo si Niva? Para mawala na siya sa landas ko. Peste siya. Umawang ang labi ni Jessie. Seriously, Clau. Matiim kong tiningnan ang kaibigan. Hindi pa niya alam ang mga pinakatinatago kong lihim. Pero alam kong malalaman din niya yun kalaunan. Yes. God. I didn't know na kaya mong gumawa ng ganyang bagay, Claudia. Marami ka pang hindi alam sa akin, Jessie. Pero malalaman mo rin ang lahat soon. Sa ngayon, ikaw muna ang bahala sa kumpanya ko at sa agency. At huwag mo sana akong bigon, Jessie. Ikaw na lang ang taong pinagkakatiwalaan ko. Of course. We're best friend, Clau. Kahit may kasalanan ka pa, I'm on your side. Ngumiti ako. Ito ang gusto ko sa kaibigan. Madaling mapakiusapan. Thank you, Jess. Hindi na nagtagal si Jessie at umalis na rin. Binigyan ko na ng sahod ang 3 tauhan. Thank you, madam. Ngangising-ngising sambit ng 3 habang nagbibilang ng pera. Ngumisi rin ako. Wala talagang imposible kapag may pera. Mas malaki pa dyan ang ibibigay ko sa inyo kapag napatay nyo ang Niva na yon. Kaya galingan nyo sa trabaho nyo. Yes, madam. Hahanap lang kami ng tamang tiyempo. Wika naman ni Onel. O siya, mag-celebrate muna kayo. Magpakalanggo kayo sa alak, wala akong pakialam. Lalabas muna ako. Thank you, madam. Sabay-sabay pang sambit ng 3 na mga tuwang-tuwa. Kinuha ko naman ang bag at lumabas ng bahay, ako rin ay magpapakasaya kahit sandali lang. Deserve ko naman ang ma-relax. Dinial ko ang numero ni Owen. 3 ring bago siya sumagot. What do you want? Napangisi ako sa malamig na tono ng malaking boses niya. Bigla ring kumaibot ang gitna ko. You, Owen? Mahina siyang nagmura sa kabilang linya. I told you, and I told you, kapag hindi ka sumunod sa gusto ko. Isisend ko kay Jessie ang video natin. Malutong na siyang napamura na ikinatawa ko. Binaba ko na ang cellphone at pinatay. Pinaandar ko na ang makina ng kotse at pinasibad na patungo sa paborito naming hotel ni Owen. Natigilan ako nang makasalubong sa kalsada ang pamilyar na sasakyan. Tiningnan ko sa side mirror ang plaka nito. Si Owen yun ah. Sinilip ko ang oras sa suot na relo. 9:00 pasado na ng gabi. Saan siya pupunta? Dinampot ko ang cellphone na nasa dashboard at akmang tatawagan ang asawa pero natigilan ako. Lately napapasin kong may kakaiba sa asawa ko. Para siyang may tinatago. May password na ang cellphone niyang dati ay wala naman. Pinapalampas ko lang yun dahil ayokong isipin niya na napapraning ako. Pero ramdam kong may tinatago talaga siya. Ayokong magduda kay Owen. Wala namang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Hindi naman siya nanlalamig sa akin. Bagkus ay naging mas malambing pa. Mas uminit sa kama. Kaya walang dahilan para magduda. Pero iba naman ang sinasabi ng isip ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Tinawagan ko na ang asawa. Agad naman siyang sumagot. Hello babe, pauwi na ako. Sabi ko. Ilang segundong hindi agad nakasagot si Owen. O ingat sa biyahe, babe. Umalis lang ako saglit. Tumaas ang kilay ko. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa gas station ko sa Quezon City. May emergency lang. Oh, okay. Ingat ka rin, babe. Thanks, babe. I love you. Ngumiti ako. I love you too. Binaba ko na ang cellphone at pinatay. Kinagat ko ang labi. May bigat sa dibdib ko. Tila ba hindi kumbinsido sa sinabi ni Owen. Ipinilig-pilig ko ang ulo at pinasibad na padiretso sa daan ng kotse. Hihintayin ko na lang na umuwi si Owen.
Napangiwi ako habang dahan-dahan kong hinahakbang ang kaliwang binti. Makirot pero kaya namang tiisin. Kailangan ko ng eye practice na ilakad ito. Huwag mong pilitin sweetheart, kung hindi mo pa kaya. Ani Marcus na may nakaguhit na pag-aalala sa mukha. Kaya ko to, love. Saka kailangan ko ng eye practice na ilakad ko dahil yun ang sabi ng therapist ko. Sabi ko at muling inihakbang ang kaliwang binti. Namaywang na lang si Marcus habang pinapanood akong paika-ikang maglakad. Kapag nawawalan ako ng balanse o kaya napapangiwi ay agad siyang lalapit sa akin. Para ba akong babasaging kristal na kanyang iniingatan? Ang sabi ng therapist ko ay mabilis ang improvement ko. Baka isang buwan lang ay makakalakad na ako ng normal. Ang namuong dugo naman sa ulo ko ay naluso na ng tuluyan. Natanggal na rin ang tahi ng sugat sa aking ulo at peklat na lang ang tanging naiwan. Gusto kong gumaling na agad at magpalakas para sa muling paghaharap namin ni Tita Claudia. Formal na akong nagsampa ng patong-patong na kaso sa kanya. Matibay ang ebidensyang inihain ko kaya imposibleng makalusot siya sa batas. Sa oras na mahuli siya ay diretso kulungan na siya. Pero magaling magtago si Tita Claudia. Nahihirapan ang mga pulis na tuntunin siya. Napapangiti ako habang pinagmamasdan si Marcus na ingat na pinapahira ng ointment ang binti ko. Seryosong seryoso pa ang mukha niya at focus na focus sa ginagawa. Done. Aniya at tinakpan na ang ointment. Thank you. Malambing na sambit ko. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Anything for you, sweetie. Umabant ako ng upo palapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at dinampyan siya ng malambing na halik sa labi. Lalo namang tumimas ang ngiti niya at gumanti din ang dampang halik sa aking labi. Hanggang sa ang padampi-dampang halik ay naging mariin. Humawak pa siya sa ilalim ng tenga ko at lalo pa akong kinabig para lumalim ang halik. Niva ay, kabayong buntis. Mabilis akong lumayo kay Marcus nang marinig ang tili ni Ante Val. Nagtinginan pa kami ni Marcus. May pilyong ngisi sa labi niya habang ako naman ay parang sinisilaban sa init ang aking mukha. Tumingin ako kay Ante Val na nasa bukas na pinto at nagkatikip ang dalawang palad sa mukha. Napakagatlabi na lang ako sa hiya dahil nakita ni Ante Val ang paghahalikan namin ni Marcus. Tumayo na si Marcus habang may ngisi pa rin sa labi. Tumikim naman ako. Ante Val, bakit po? Nauutol pang tanong ko. Pwede ko na bang tanggalin ang mga kamay ko? Mahinang tumawa si Marcus habang ako naman ay lalong nag-init ang mukha. Oo po, auntie. Tinanggal ni Ante Val ang dalawang kamay na nagkatikip sa kanyang mukha at salaitan siyang tumingin sa aming dalawa ni Marcus. Pasensya na kung nakaistorbo ako. Oras na kasi nang inom mo ng gamot, Niva. Sumanghap ako. Muntik pa akong makalimot. Oo nga pala. Akmang tatayo ako pero pinigilan ako ni Ante Val. Kukunin ko na lang ang mga gamot mo sa ibaba. Lumabas na si Ante Val ng kwarto at naiwan na naman kaming dalawa ni Marcus na tatawa-tawa pa. Lumapit siyang muli sa akin at umupo sa tabi ko. Pati ako ay natawa na rin. Mabuti na lang at halikan pa lang ang nagagawa namin ni Marcus. Baka atakihin sa puso si Ante Val kapag iba na ang nakita niya. Ngayong dito na rin nakatira pansamantala si Nanay Feli ay mahihirapan kami ni Marcus na makagawa ng milagro. Siguro ay sa ibang lugar na lang namin yun gagawin. Miss na miss ko na nga siya. Bye mommy. Humalik sa pisngi ko si Johnson. Bye baby. Galingan mo sa school, okay. Humalik din ako sa pisngi ng anak. Bye, babe. Diretso na ako sa office ko pagkahatid kay Johnson sa school. May meeting pa ako sa mga branch manager. Palem ni Owen at humalik sa labi ko. Okay babe, ingat. Love you. Gumanti din ako ng halik sa kanyang labi. I love you too. Aniya at pilyong komandat pa sa akin. Kinikilig na pinalo ko siya sa braso. Sige na, ihatid mo na sa school si Johnson at anong oras na? Yes ma'am. Nakangising saad niya at sumakay na sa driver seat. Shinak niya muna sa backseat ang anak kung maayos ang seatbelt. Kumaway ako kay Owen nang bumusina siya. Pinanood ko ang sasakyan na lulan nilang mag-ama na palabas ng gate. Nabura ang ngiti ko nang wala na sila sa paningin ko. Binuhay ko ang cellphone na hawak at nag-dial. Sundan mo na ang asawa ko. Huwag kang magpapahalate sa kanya. Yes, ma'am. Binaba ko ang cellphone at pinatay. Mas lumakas ngayon ang kutob ko na may tinatago sa akin si Owen.
May babae siya. Amoy na amoy ko. Kailangan ko lang ng solidong ebidensya para makompronte siya at hindi siya makatanggi. Humanda sa akin ang babae niya kapag nalaman ko kung sino siya. Hinuyam ko ang kamao at yumigting ang pangako. Pinipigilan ko lang ang sariling awayin si Owen dahil magmumukha lang akong tanga. Alam kong magde-deny lang siya. Hindi naman ako maghahinala ng ganito kung hindi siya umuwi ng gabing yun na madaling araw na. Inabot siya ng madaling araw sa pag-aasikaso ng emergency daw sa gas station niya. Pero nang tawagan ko ang manager niya doon kinabukasan ay wala naman palang emergency na nangyari at hindi siya nagpunta doon. Nagsinungaling siya sa akin. Pinagmumuka niya akong tanga. Mabigat akong bumantong hininga at pumasok na sa loob ng bahay. Pinahid ko ang luhang nagbabantang palm attack habang nakatingin sa lapida ni mommy at daddy. Ito ang pangalawang beses na dumalaw ako pero kasama ko na ngayon si Nanay Feli, Ante Val at Marcus. May kasama din kaming mga bodyguard. Umupo sa Bermuda grass si Nanay Feli na gaya ko ay naluluha din. Hinapload niya ang lapida ni mommy. Ma'am Alicia, pasensya na kung ngayon na lang ulit ako nakadalaw. Tinupad ko ang pangako ko sa inyo noong burol nyo. Heto at kasama ko pa rin si Vina. Hindi ko siya pinabayaan. Tuluyan nang tumulo ang luha ko sa sinabi ni Nanay Feli. Kinabig ako ni Marcus sabay halik sa aking buhok. Hindi ko talaga mapigil ang maging emosyonal ngayong kaharap ko ulit ang puntod ni mommy at daddy. Masakit na masakit pa rin ang biglaan nilang pagkawala. Sariwang-sariwa pa rin ang sugat. Huwag kang mag-alala, Ma'am Alicia. Hanggang sa huling laban ni Vina kay Claudia ay sasamahan ko siya hanggang sa makamit niyo ang hustisya. Hindi ko siya pababayaan. Dahan-dahan akong umupo habang inaalalayan ni Marcus. Hinaplos ko rin ang lapida ni mommy kasabay ng muling pagtulo ng luha ko. Sumangot ako. I promise mommy, pagbabayaran ko si Tita Claudia sa ginawa niya sa pamilya natin. Mabubulok siya sa kulungan. Magdudusa siya. Mariing sambit ko. Niyakap ako ni Nanay Feli at sabay kaming lumuluha sa puntod ni mommy. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin kami. Hindi mababawasan ang sakit sa aking dibdib hanggat hindi nakukulong si Tita Claudia. Binaba ko ang bintana at tinanaw mula sa malayo si Neva at Marcus na nasa harap ng puntod ni Ate Alicia at Hernan. Kasama nila si Manang Feli at ang binabaeng matanda na kapatid nito. May kasama din silang maraming bodyguard na halatang mga alerto. Tinawagan ako Manang Mereng kanina at sinabing narito si Neva kaya agad akong tumungo dito. Daming bodyguard, sambit ni Francis na nasa driver seat. Mga duwag sila. Nakangising sabi ko. Tumiimbagang ako habang matalim ang tingin kay Neva. Makahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo itutumba ko siya. Hindi niya mababawi sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Mamamatay muna siya. Anong plano natin, madam? Tatambangan ba natin sila? Tanong ni Onel. Matalim ang matang nilingan ko siya. Nag-iisip ka ba? Nakita mong sandamakmak ang bodyguard, di ba? Maliban na lang kung may superpower ka. Tanga, asat ko sa kanya napakamot siya sa ulo. Tumawa naman si Francis. Tayo na, baka may makakita pa sa atin dito. Tinaas ko na ang bintana, pinaandar ni Francis ang sasakyan at pinasibad na. Mabigat at nagngingit-ngit ang dibdib na tinapunan ko ng tingin si Neva at si Marcus. Si Marcus ang asawa ko na dapat ay nasa tabi ko ngayon at ako ang pinuprotektahan imbes ang kabit niya. Pero gusto rin niyang makulong ako. Para ano? Para maging malaya na sila. Damn you, Marcus. Kung hindi rin lang kita mababawi, mas gugustuhin kong mawala ka na lang. Kamusta na ang pagtugis ng mga pulis dyan sa kriminal mong asawa, Marcus? Bumantong hininga ko at umupo sa couch. Kagagaling ko lang sa kondo ni Neva. Wala pa rin hong update ang mga pulis, Papa. Wala pa silang lead kung saan siya nagtatago. Sok. Umiling-iling si Papa. Utak kriminal nga talaga yang asawa mo. Magaling magtago. Isang malaking pagkakamali talaga na nakilala mo siya at pinakasalan pa. And look, pati pangalan natin ay nakakaladkad sa kahihiyan. Pinuputakte tayo ng mga lintek na media. Muli akong napabuntong hininga. It's my fault. I'm sorry, Papa. Bagaman hindi naaapektuhan ang takbo ng kumpanya sa isyu ni Claudia ay hindi pa rin maiiwasan na makaladkad ang pangalan namin. Samot-saring haka-haka na nga ang lumalabas sa social media. Kinumpas ni Papa ang kamay.
Walang mangyayari kung sisihin pa kita, Marcus. Nangyari na yan. Sana lang ay mahuli na yang asawa mo at mapanagot na sa mga kasalanan niya. Yan din ho ang hiling ko, Papa. Gusto ko na hong matapos ito. Bumantong hininga si Papa at matiim na tingin sa akin. And how about Neva? Itutuloy mo pa rin ba ang pakikipagrelasyon sa kanya? Yes, Papa. Walang pagdadalawang isip na sagot ko. Malaki man ang naging kasalanan sa akin ng nobya, ay hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Isa pa ay naiintindihan ko naman kung bakit niya yun ginawa. Naghahanap lang siya ng hustisya para sa kanya at sa pamilya niya. Ikaw ang bahala. Ayoko nang manggialam sa buhay pag-ibig mo. Alam kong nag-aalinlangan na si Papa kay Neva. Nawalan na siya ng tiwala dito. Natigilan kami nang may kumatok sa pinto. Come in, sabi ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang tawahan kong si Tino. Lumapit siya sa amin ni Papa. Boss, may bisita po sa labas. Gusto raw kayong makausap. Baka media na naman yan. Huwag mong papasukin, Tino. At kapag nagpumilit, sabihin mong ay demanda ko sila. Saad ni Papa. Hindi raw po siya taga-media, Senior Damian. Sino raw siya at ano ang kailangan? Tanong pa ni Papa. Kaibigan raw po siya ni Axel Ramirez. May impormasyon daw po siyang sasabihin tungkol sa dati nating tauhan na si Arman. Nagsalubong ang kilay ni Papa. Ano pa ang impormasyong sasabihin niya tungkol kay Arman gayong patay na rin ang pumatay dito? Hindi agad nakasagot si Tino. Pero interesado akong malaman ang sasabihin ng taong yun. Sige, papasukin mo siya, Tino. Utos ko. Yes, boss. Tumalikod na si Tino at lumabas ng library office. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok ang isang lalaking payat at puro tato sa katawan. Nakasunod sa kanya si Tino. Tumayo ako. Sino ka at anong sadya mo? Tanong ko sa maautoridad na boses. Ako po si Julius, boss. Kaibigan ni Axel Ramirez. Pagpapakilala niya sa sarili. Minuwestro ko ang single couch at pinaupo siya. Tumalima naman siya pero halata sa kilos na hindi siya komportable at aligaga. Bakas ang pangangilag sa kanyang mukha. Anong impormasyon ang sasabihin mo? Agad kong tanong. Tumingin muna siya sa akin at kay Papa bago nagsalita. Bago po nahuli ng mga pulis si Axel at napatay, nagkita po kaming dalawa. Nagmamadali po siyang umuwi nun dahil magagalit daw sa kanya si Ma'am Claudia kapag nalamang umalis siya. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tinatago siya noon ni Claudia. Opo, boss. Nagtinginan kami ni Papa. Mariing tinanggi noon ni Claudia na may alam siya sa kinaroroonan ni Axel. Ang sabi pa niya ay wala na silang contact. Tumiimbagang ako. Ano pa ang alam mo? Hindi po ang kaibigan ko ang pumatay sa tauhan niyo kundi ang mismong asawa niyo. Santissima, bulalas ni Papa. Yumigting ang pangako at kinuyam ko ang kamao. Yan ba ang sinabi sa'yo ng kaibigan mo? Opo, boss. Adik lang po ang kaibigan ko pero hindi po niya kayang pumatay. Magkababata po kami at malapit na magkaibigan. Sa akin po niya sinasabi ang lahat ng sikreto niya. Ang kwento po niya sa akin, nung gabing umalis sila ni Ma'am Claudia may sasakyan na sumusunod sa kanila. Kinorner daw po nila to sa madilim na kalsada ng parteng Cavite. Nagulat po ang kaibigan ko nang kunin ni Ma'am Claudia ang baril sa compartment at bumaba. Pinababa po niya ang sakay ng sasakyan. Nagulat daw po si Ma'am Claudia nang malaman na tauhan niyo siya. Nagalit siya nang malaman na pinasusundan niyo siya at para daw po hindi magsumbong sa inyo ay binaril siya ni Ma'am Claudia ng 3 beses na ikinamatay nito. Inutusan ni Ma'am Claudia ang kaibigan ko na itapon ang bangkay ng tauhan niyo at kapag hindi siya sumunod ay isusunod siya. Kaya wala pong nagawa ang kaibigan ko kundi sumunod na lang. At yung sasakyan ng tauhan niyo ay pinapadispose sa kanya ni Ma'am Claudia pero hindi siya sumunod at binenta ito para magkapera. Pumalatak si Papa at kinumpas ang kamay sa ere. Mariing kinuyam ko naman ang kamao at pinaikit ang mata sabay mura ng mahina. Demonyo yang asawa mo, Marcus. Hindi na siya tao. Galit na sambit ni Papa. Boss, may hinala din po ako na pinapatay ng asawa niyo ang kaibigan ko para hindi na makapagsalita. Dagdag pa ng lalaki. Matalim akong tumingin sa kanya. Napayuko naman siya sa pangangilag. So ano ang ibig mong sabihin? Sinuhulan niya ang pulis na pumatay sa kaibigan mo. Posible, boss, kriminal ang asawa niyo.
Kaya niyang magpaikot ng tao gamit lang ang pera. Talamak din ang mga tiwaling pulis na handang gawin ang lahat para sa pera. May punto siya, Marcus. Posible nga na inupahan ni Claudia ang pulis na bumaril sa kulasisi niya. Naramdaman ko nang may malinoong napatay siya ng mga pulis. Tama nga ako ng hinala. Dagdag pa ni Papa, damn. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na pinakasalan ko ang isang kriminal. Pijel ang galit na sambit ko kung narito lang sa harapan ko si Claudia ay paakal ko na siyang kinaladkad patungo sa istasyon ng pulis. Napakahayop Niall pati si Arman na may pamilya, walang awa niyang pinatay. Boss, may ipapakiusap sana ako. Muli akong bumaling sa lalaki. May pangamba sa kanyang mukha. Boss, baka pwedeng huwag niyong sabihin sa mga pulis na galing sa akin ang impormasyon. Ayoko pong madamay. Ayaw mong madamay, pero narito ka at nagbibigay ng impormasyon. Wika ni Papa. Tumingin sa kanya ang lalaki. Sir, ginagawa ko lang po ito para sa kaibigan at kababata ko. Hindi po matahimik ang loob ko lalo pa at may alam ako. Masakit po para sa akin lalo na sa pamilya ng kaibigan ko ang nangyari sa kanya. Oo, may kasalanan din po siya. Pero dapat mas managot ang talagang may kasalanan. Nagtinginan kami ni Papa. Magagamit namin ang kaibigan ng kulasisi ni Claudia para madiin siya sa kaso.